Sikreto ng Donut Queen, alamin at hatid namin tips para makaipon ngayong bagong taon. Sa kabi-kabilang selebrasyon ngayong Pasko, siguradong napagastos tayo. Ang iba pa nga, tipid mode na muna. Pero wag mag-alala. Dito sa tindahang ito, sa halagang 20 pesos, may donut ka na. Hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi 3 giant donuts sa halagang 20 pesos. Pero kahit mura, hindi ka raw lugi sa lasa. Ang kanilang donuts kasi, hindi raw tinipid sa sangkap. Kaya naman ang pwestong ito na nasa kahabaan ng Espanya sa Maynila, blockbuster ang pila. Nakita ko siya sa Facebook lang, tapos na-curious lang ako kung ano man lasa. Kasi mura din, unlike sa mga ibang donut na mahal. Isuki na ako dito. Masarap. At ang Donut Queen, kung kanilang tawagin, natagpuan ng Good News Team. Araw-araw may bagong flavor kami. Hanggat lumakas na. Umabot na kami ng 30,000 pieces a day. Pamilya naman ang nagtulong-tulong sa recipe. Kahit umuulan, umiinit, hindi ko akalain na pipilahan kami. Pero bago makamit ang tagumpay ng kanyang donut business, lahat ng diskarte kanyang sinubukan. Nagsimula kami talaga, nandito kami sa Maynila, isa po akong tendera. Nagkasakit pa ng cancer ang kanyang asawa. Kuya, mais ka kuya. Para masuportahan ng pamilya, si Liza kinailangang kumayod. Nagtinda ng mais, nagtinda ng ulam at ng prutas. Umaasang sa sipag at tiyaga, makakaahon sila sa hirap ng buhay. Nung nag-try kami ng ibang paninda, hindi naman sabi na nalulugi kami. Para hindi sapat sa gastusin namin araw-araw kasi ang anak ko 6 na eh. 3 pa yung college. Pero hindi naging madali ang lahat para kay Liza. Problema kasi niya noon ang puhunan. Kaya ang kanyang solusyon, sa 5-6 umutang. Ngayon ang ginawa ng asawa ko, itry natin, subukan natin na magtimpla ng leche flan. Ang kanilang leche flan business, bumenta. Kaya naman ang mag-asawa, biglang naisip na magbenta ng donuts. May hugot talaga na hindi ako nakakabili ng donut. Ayaw ko na maranasan yung dati naming naranasan na gusto mong kumain sa mga masasarap, hindi ka makakain, mayroon kang bibilhin, hindi mo kayang bilhin. Hindi nagtagal, ang kanilang murang donuts tinangkilik at pinilahan. Nagtatanong sila bakit napakamura, kung may kinikita ba daw ako. Hindi naman kailangan malaking kita. Tama na yung barya-barya lang sa amin kung araw-araw ba naman ganyan ang taong bumibili sa'yo. At para sa negosyo tips ngayong nalalapit na bagong taon, isama natin ang financial expert na si Chinky Tan. Never goes out of style is food business. Bakit? Kasi everyone eats. Nagdumalaw sa ating Donut Queen para sa kanyang expert advice. Mga kapuso, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Nandito tayo ngayon sa Espanya at bibisitahin natin nagte-trending na Donut Queen. Interview natin magpipila. Oh, madalas ba kayo namimili dito? Madalas? Yes po. Oo. Talaga kung ikukumpara natin sa mga donut na nabibili natin sa mga sosyalin, paano mo ikukumpara? Ito kasi pang Pinoy yung lasa talaga. Pang Pinoy? Yes. Wow. So, kakaiba talaga. Mas mura pa. Ito na po, si Ma'am Liza kasama po natin. Siya po yung nagpauso nito. Mayroong 3 for 20, mayroong 20 pesos ang isa. Ako mabilis ako sa math. Ang ibig sabihin niyan, bumibenta ka ng mga... Basta. Secret. Oras na para tikman ni Chinky ang donut. Ito po, 5 piso lang po isa niyan. Wow. Yan po yung milky donut. Milky. Yes po. Bakit milky? Kasi sa ibabaw niya, puro gatas. Ayan, di ba? Tsaka may konting cheese lang. Konting chess. Oo, cheese na loob. Anong klaseng chess? Cheese. Tikman nga natin to. Sarap. Masarap nga siya. At saka tignan nyo, hindi siya hangin, malaman. Ate, siyempre naman sa negosyo, kailangan kumita. Opo. Siyempre sa mura, affordable kasi yung donut O mga magkano yung puhunan naman natin sa mga donut? Di ba? Sa 5 piso, magkano puhunan natin? Sa 5 piso, siguro mayroon na po ako mga 150. Oh, so mga 30%. Opo, opo. Pero okay na rin yun.
Kasi ang kagandahan dito, volume naman, affordable. Ang tip ni Chinky para lalong lumago ang negosyo, mag-expand na ng kanilang donut business. Mas maraming reseller, mas maraming kita. Pero syempre, kailangan secure ang perang pumapasok. Marami na po akong reseller. Marami ka na Marami reseller. na po. Oh, good. Kayo ba meron ng tinatawag na emergency fund? Akong ganun, hindi ko Hindi. alam yun. Donut Queen, ang ibig sabihin ng emergency fund, dalawa yan eh. Isa sa pangbahay at saka isa sa pangnegosyo. Ang sa pangbahay po, kunyari ano buwan na nagastusin mo, tubig, kuryente, upa. Halimbawa, 30,000, sample lang yun. Dapat meron kang 6 na buwan hanggang 12 buwan na pondo. Kasi just in case, wag naman sana, humina man ang negosyo, meron kang 6 na buwan hanggang 12 buwan na pondo na pwede kang itawid, na wala kang talagang puproblemahin. Kasi lahat, pag binuhos mo to sa negosyo, and oras na, let's say, humina naman, ano mangyayari niya kung wala kang pondo? Ganun pala ibig sabihin ng emergency. Opo. Sir, mayroon po akong ganun. Meron. Good. Opo. What are you waiting for this coming 2024? Baunin na ang negosyo tips at maging wais. Samahan pa ng sipag at tiyaga para umasenso, para lumago ang negosyo.